katulad ng gaano kaya kasaya kapag buo ang pamilya? Isang tanong na mananatiling tanong na lang dahil ako mismo ay hindi alam ang kasagutan. So, yun, isang magpagpalang araw na naman sa inyong lahat mga klasik. Muli at mag-upload muli tayo ng isang video. Actually, ito ay isang reaction video lang tayo. No? Actually, itong video na to matagal na to. Hindi ko lang to binigyan ng masyado ng pansin at hindi ko pa naman kasi to maintindihan masyado. At wala akong may bibigay dito na reaction noon. No? So ngayon, balikan natin 'tong video na 'to na ilang taon na rin daw na sa Facebook naka-post, pero gusto ko lang magbigay ng konting reaction dito sa video na 'to. So yun 'no, bago ang lahat, mag-i-intro muna tayo at siyempre panoorin natin yung video mismo nito. Bata na 'to, ito ay ginawa niya bilang isang tula. Pero maraming makakapulot ng aral dito sa video na 'to 'no. Maraming beses ko 'tong pinanood noon. So yun, bibigyan natin naman ng reaction sa ngayon. So, intro muna tayo mga classic at bigyan natin ng reaction 'tong video na 'to. Let's go! Ay para sa mga broken. Para sa mga broken family at hindi sa mga broken hearted. Mahirap. Mahirap maunawaan lalo na kapag hindi mo pa nararanasan. Lahat naman kasi siguro dito may kumpletong pamilya. Akin lang ata yung pumalya. Bawat araw, buwan at taon na lumilipas. Tila ang pag-asang makumpleto ulit tayo ay unti-unti na rin kumukupas. Pa, akala ko ba walang iwanan sa hirap at ginawa? Bakit ngayon, ang pagmamahal niyo para sa isa't isa ay naglaho na rin na parang bula? Ang hirap bilang isang anak, makita mo ang mga magulang mo na may kanya-kanya ng landas. Parang pag-ibig na wagas, nagkaroon na ng makas. Siguro ganun talaga. Huwag na nating pinili na hindi para sa isa't isa. Marami na rin tanong ang nabuo sa isipan ko tulad ng gaano kaya kasaya kapag buo ang pamilya? Isang tanong na mananatiling tanong na lang dahil ako mismo ay hindi alam ang kasagutan. Parang karayom na ang hirap lusutan. Mas maganda na siguro ko wag na nating solusyonan dahil sa unang bahagi pa lamang naman ay ako lang din ang mahihirapan. Yung tipong may inggit ka na lang at mababasabi. Buti pa yung pamilya nila sama-sama. Yung amin kasi wala nang pag-asa. Pag-asang makita ko pa ang buo at masaya. Pag-asang makita ko pa yung mga magulang kong mahal pa rin ang isa't isa. Mama, maaari pa ba nating ibalik ang nakaraan kung saan hindi pa ang usos ang hiwalayan sa inyo ni Papa? Papatawarin naman kita kung sakaling babalik ka. Kaso, naalala kong masaya ka na nga pala sa piling ng bago mong pamilya. Kayo naman, kasi ako't naging malaking parte kayo ng buhay ko. Isang pamilyang hindi man buo at perpekto, pero paniguradong may pagmamalaki ko. At yan ang kanyang mumunting kwento. Ang story ng broken na ang storya ng isang broken na kagaya. So yun mga classic na sa unang entrada niya pa lang po kasi ng kanyang speech, sa kanyang tula, medyo may kurot na kagad yun, no? Nung una, hindi ko talaga to siya maintindihan. Actually, naiintindihan ko siya by words. Pero,
hindi ko siya maintindihan by emotion kasi hindi ko pa nga siya naranasan, 'no? Kaya naman ako nagsasalita ngayon, let's say sabihin na nating muntik ko ng maranasan 'to. Muntik ng maranasan ng, ma-experience yung ganitong, pangyayari, ano. Yung unang entrada niya, kung papakinggan nating mabuti mga ka-classic ano, lahat naman siguro dito kumpleto ang pamilya. Gano'n yung pumapasok sa kanya ng salita niya, eh. Lahat naman siguro dito merong kumpletong pamilya, akin lang yata ang sumablay. Parang alam mo yun, pakiramdam na makikinig ka lang sa kanya pero teka lang, parang nasa buhay niya yata. Yung ginawa niya kasing tula mga ka-classic kung iintindihin lang talaga natin mga ka-classic, yung ginawa niyang tula, naramdaman niya talaga. As in, sa kanya mismo ang experience. So, mararamdaman mo talaga yung kakaiba sa kanya. Sinabi niya mga ka-classic na bawat araw, taon na lumilipas, yung pag-asang mabuong muli ay unti-unti na ring kumukupas. No? Parang nawawala yung pag-asa niya sa sistema ng pagsasama ng kanilang pamilya. No? Ang hirap nun na pakiramdam mula sa isang bata at ang bigat nun pag nanggaling yung salita mismo sa isang bata. No? Sa isang bata na naiipit sa sitwasyon nang dahil lang sa mga desisyon ng kanilang mga magulang. Alam niyo mga ka-classic 'no, napakasakit nung bitaw niya na yun ano, na, "Ma, Pa, akala ko ba yung pangako niyo sa isa't isa walang iwanan." 'Di ba? Napakabigat nun. Pero parang bakit ngayon yung pagmamahal niyo sa isa't isa bigla na lang nawala? So, sa sistema ng buhay natin mga ka-classic, minsan hindi na talaga natin maiiwasan yung mga ganito sa mga pagsasama ng isang mag-asawa, ah, ng isang, buong pamilya. But, think twice kumbaga kung ikaw ay isang magulang, think twice. Bago mo gawin 'tong bagay na 'to o bago ka magdesisyon sa mga bagay na 'to, tingnan natin kung sino yung maiipit, 'no? Sa totoo lang mga ka-classic, yung mga taong nag-iisip na humiwalay, kumalas o magbago ng pamilya, mga ka-classic kasi ganito yan, eh, napakasimple lang gawin nun at napakadaling gawin nun. Napakasimpleng gawin at napakadaling gawin nun. Pero ang problema nga nito mga klase, meron kayong iniipit na sitwasyon. Meron kayong iniipit na isang individual na sa inyong binuo. Sino yon? Yun yung mga anak nyo. Yun yung anak nyo. No? Saan nyo gusto lumugar ngayon yung anak nyo? Kung sakali. No? Kung sakali. Saan nyo gustong lumugar yung mga anak ninyo? Sa madaling salita mga classic, may mga magulang talaga na hindi ko naman nilalahat. Oo, lahat naman tayo gusto nating sumaya. Sino ba namang ayaw? No? Lahat naman tayo gusto sumaya, gusto lumigaya, at magkaroon ng maayos na pamilya. Pero, kung isasangkalan mo yung isang bata na wala namang kinalaman sa nararamdaman mo, wala namang kinalaman sa mga desisyon mo, pero siya yung may iipit sa mga desisyon na pwede niyong gawin. Sabi niya mga ka-classic na ang hirap ng ganito, yung makita mo yung magulang mo na may kanya-kanya ng landas, which is totoo, 'no? Nung una hindi ko talaga 'to maintindihan masyado, sabi ko nga, hindi ko siya maintindihan, by, emotion, pero naiintindihan ko siya by words. Magkaiba kasi naiintindihan mo by words at naiintindihan mo by emotion, 'no? So yun, gano'ng sitwasyon ng bata 'no, yung tanong na yun, hindi yun basta-bastang klaseng tanong at hindi yung basta-bastang klaseng salita. Napakabigat nun, napakabigat na salita na manggagaling mismo sa isang, anak. Yung salita niya mga classic na siguro gano'n talaga.
Huwag na nating ipilit sa mga bagay na hindi para sa isa't isa. Ang bigat nun. Mga klase, sige sabihin na natin tanggap nyo, mag-asawa, kayo mag-partner, tanggap nyo na baka hindi na nga tayo para sa isa't isa. No? Pero yung manggagaling mismo yan sa isang bata, iba yung dating niya. Magiging iba yung dating niyan. Mga klasik, gusto ko lang na sana maunawaan ng bawat isa, ng bawat nanonood, o nakikinig man sa akin, kung meron man. This is not about your feeling. Kasi nung time na bumuo kayo ng pamilya, natulog kayo sa isang kama, at nag-decide kayo magsama, at gumawa ng isang bata. Dapat doon pa lang naiintindihan nyo na kung sakali meron talaga tayong obligasyon na hindi natin pwedeng takbuhan. Oo, kaya natin. Magkaiba kasi yung kaya sa pwede. Kaya nating takbuhan anumang oras. Pero obligasyon nating gawa ng paraan tapos mabuo ito ng buo. Buong buo, as in buong buo. Sa lahat kasi ng pagsasama, mga classic, hindi naman magiging perfecto ang lahat. Actually, hindi naman yun. Sad-sad na nga itong salita na to. Wala namang perfecto. Sad-sad na yan. Pero kung iintindihin mo nga naman yung salitang yan, wala talagang perfecto. Darating yung araw, yung oras, yung buwan, yung taon. Dadating yan mga panahon na yan sa pagsasama ninyong mag-asawa. Hindi magiging perfecto ang lahat. Oo, may mga pagkakataon na masaya tayo. May pagkakataon na malungkot tayo. At may mga pagkakataon na mararamdaman natin sa isa't isa na hindi natin mahal ang isa't isa. Natural yun. Kasi magkaibang individual tayo. Katulad ng mga sinasabi ko ng mga nakarang mga uploads natin, magkaiba po tayo ng individual. So may magkaiba tayong pag-iisip. At kahit ilang taon tayo nagsasama, ilang dekada tayo nagsasama o ilang siglo pa kayong magsama, walang magiging perfecto. Walang magiging perfecto. Dapat kayo bilang mag-asawa, dapat kilalanin nyo araw-araw. Araw-araw nyo kilalanin ang isa't isa. Kasi diyan tumitibay yung pagsasama ninyo. Yung sakit, yung mga pinagdaanan yung mga pagsubok, kung nasaktan ka man, hindi na mawawala yun eh. Hindi na mabubura yun. Pero at least dagdagan mo ng masasayang bagay na pwede nyo pang pagsaluhan bilang pamilya. Yun yung kasama yung inyong mga anak. Actually, mga ka-classic, meron siyang isang sinabi sa video na yan na talagang bumaon talaga sa akin yan. Yung nagtanong siya na gaano kaya kasaya ang magkaroon ng isang buong pamilya. Kung maririnig niyo yun sa isang bata, mga ka-classic, hindi yan ordinaryong tanong ng isang bata. Tingin ko nasa high school na itong nagsasalita na to. Yung sinabi niya na yan, napakabigat niyan mga klasik. Hindi yan basta-bastang salita na sinasabi lang na salita na lang. Na ginawa lang, may tugma lang sa kanyang tula. Hindi ganon. Kasi ang salita na yun na gaano ba kasarap ang magkaroon ng pamilya. Ito yung mga tanong na magiging tanong na lang sa akin dahil ako mismo hindi ko alam ang kasagutan. Masakit yun. Mapakasakit yung bumaon sa akin yung mga tanong na yun, mga klasik. Yun nang galing sa isang bata, tapos magtatanong ng gano'n. Yung isang bata na mas mabuti na lang na hindi natin solusyonan, napakasakit ng salita na yun. Isang salita ng kawalan ng pag-asa na nanggagaling mismo sa isang bata. Pasensya na kayo mga klasik, medyo tumutuloy yung luha ko. Napakahirap kasing i-explica lalo na doon sa mga hindi naranasan. Lalo na doon sa mga hindi napunta doon sa sitwasyon na yun. Yung mga hindi man lang sumagi doon sa sitwasyon na yun. Mahirapan talaga silang intindihin yung mga ganitong mga salita. Actually, siguro maintindihan nila to by words. Sabi ko nga, madaling intindihin by words. Pero hindi naman siya ganun kadali intindihin by emotion. Parang itong bata sumuko na, diba? Nawala na siya ng pag-asa na mabuo pa yung kanyang pamilya.
Isa sad feeling na alam mo, wala kang magagawa, eh. Alam mo sa sarili mo na gustuhin mo mang mabuo yung pamilya mo, magsama ulit yung, mother at father mo, pero wala. Wala kang magagawa sa sitwasyon na sila lang ang puwedeng magdesisyon sa buhay nila, samantalang yung desisyon mo binalewala. Yun yung masakit na pakiramdam bilang anak. So, shoutout do'n sa mga magulang na kagaya ko na gustong sumaya, hindi maling sumaya. Pero, lagi din nating, magbabase din do'n sa pamilya na binuo natin. Especially meron tayong mga anak, eh, do'n din tayo magbe-base. Kasi kung tayo lang, wala namang problema. Siguro walang masama do'n kung wala naman kayong mga anak, wala kayong pamilya, so walang masama do'n. Pero kung meron tayong pagbabasihan ng pagsasama bilang pamilya, so it's sad na isinasangkalan mo yung bata. At ang masakit dito mga classic ano, yung sinabi ng bata na, "Mama, bumalik ka lang, patatawarin naman kita." O sabihin niya na, "Nakalimutan ko na masaya ka na nga pala sa bago mong pamilya." Ang sakit nitong part na 'to kasi alam mo yung, anak na mismo ang nakikiusap mga classic na bumalik, mabuo yung kanyang pamilya. It's so sad na may mga ganitong kabataan nakakaranas ng mga ganitong experience na which is hindi naman nila deserve. They don't deserve this. Kung meron man tayong mga pagkukulang bilang magulang, so siguro para sa akin make it minimal, 'no? What's minimal? Yung magkakaroon tayo ng problema, magkakaroon man tayo ng, mga pagsubok, magkakaroon man tayo ng, mga hindi inaasahang mga pangyayari sa buhay, dagukan man tayo ng mundo, guhuan man tayo ng bagyo, 'no, bagsakan man tayo ng eroplano, et cetera. Meron tayong isang sigurado na dapat gawin at hindi natin dapat masira yun. Yun yung pamilya, 'no? Sabi ko nga kanina, hindi naman masama na sumaya. Everyone wants to be happy, of course. Sino bang hindi? Pero laging, 'wag nating ite-take for granted yung mga tao na nakasandal sa'tin, nakasalalay sa'tin, ah, nakabase sa'tin yung kaligayahan nila. Anong kaligayahan ng mga musmos nating mga anak, mga bata? Yung makita yung pamilya na nila na buo, yung may matawag silang pamilya, yung may matawag silang ma, pa, puwede bang, mamasyal tayo, punta tayo dito, punta tayo do'n. Actually, that's a treasure, meron kang gano'ng anak. Pero sad to say, hindi sa lahat ng pagkakataon nangyayari 'to. May mga pagkakataon din talaga na ayoko namang pangunahan kasi hindi ko naman din kilala yung mga magulang nitong bata 'no. Pero minsan kasi gustuhan nating sumaya, puwede naman sumaya. Pero pare, pero mare, naisip niyo ba yung bata, 'di ba? Para sa akin 'no, pagiging makasarili yun. O sige masaya ka, paano yung anak mo? Do you ever ask your child, magiging masaya ka ba kung iiwan ko yung papa mo? Magiging masaya ka ba kung iiwan ko yung mama mo? Minsan ba tinanong niyo yung mga anak niyo? Kung minsan ba sinabihan niyo ba sila, "Nak, okey lang naman siguro 'no, mama mo pa rin naman ako." O, "Nak, okey pa rin naman siguro 'no, papa mo pa rin naman ako, kahit magkahiwalay kami ni mama mo." There's no easy explanation by that, 'no? Walang pinakamadaling eksplanasyon para dun. Kahit pa sabihin mong magaling ka o nilabas mo lang yung totoo mong, nararamdaman, sabihin na nating, naging totoo ka lang sa sarili mo. There's no easy explanation pagdating sa mga bata. So shout out sa mga magulang na gustong sumaya, pero gustong masira yung pamilya, 'no? It's a big lesson for us 'no, mga ka-classic, kaya ko sinasabi na marami tayong matututunan dito. Hindi sa akin, marami tayong matututunan dun sa sinabi ng bata, 'no?
Actually, kung titingnan lang talaga natin at pag-aaralan lang talaga natin mga classic yung mga sinabi ng bata, no, talagang nakakaiyak, eh, nakakaiyak. Actually, ilang beses ko 'tong, pinanood, naluha talaga ako rito. Pero bago ako nag-record siyempre, sinanay ko na muna yung sarili ko na marinig ko muna 'to ng marinig para maiwasan yung pagtulo ng luha ko. Pero kanina medyo pumatak din kanina, eh. So, 'yun mga classic, binigyan lang natin ng isang, reaction video regarding this, video ng isang, bata na nagsadula na ang pamagat nung tula na 'yan alam ko, Broken Family, parang gano'n. Broken Family yata yung, hindi ako I'm not sure, kasi hindi ko naman kasi nakuha yung full video nito. Pero actually yung magagandang part nakuha naman natin ano. So, dun pa lang sa part na yun marami na tayong matutunan mga ka-classic. So yun mga ka-classic, hindi na natin masyadong pahabain at, gumawa lang tayo ng isang reaction video regarding with this. Because, siyempre mga ilang, buwan na rin tayong hindi nakakapag-upload since nagbalik tayo na makapag-upload sa YouTube. At, ilang, buwan na rin naman tayong, pag-alagala rin naman sa kalsada. So, wala tayong mga reaction video like this, no? Gumagawa lang tayo ng ating, mga daily grinds, no? 'Pag may mga pagkakataon lang tayo, may mga off tayo, no? Umuikot tayo kasama ko si Isme. 'Yan pumupunta kami kung saan-saan. Kung saan ko gusto yung dalhin yung misis ko, dinadala ko. Actually mga classic, sabi ko nga kanina, hindi ko talaga 'to naintindihan noon, 'no? Kailan ko lang 'to naintindihan nung, lumapit ako sa sitwasyong 'to. Hindi ako yung anak, hindi ako yung anak bilang magulang, part ng magulang. So yun mga classic, maraming salamat sa pakikinig at, siyempre shoutout natin yung mga katropa natin diyan, sa Kamorne Riders version 3. Okay, yes, siyempre shoutout din natin yung, tropa natin diyan na walang magawang matino, si, Pops Joey, Joey Pigon. Meron ka na, may shoutout ka na. Okay, Pops. Okay, maraming salamat. Magandang gabi mga ka-classic at, siyempre muli ako nag-iiwan sa inyo ng masarap na kape para sa gabing ito. So, yun. Maraming salamat. So, yun. Rise and grind.